As always, we are blessed. We are not going to be blessed because we are indeed truly blessed already. Palakpakan natin si Lord. Okay. Right now, I would like to tackle some very serious matters regarding the end times. What deception lies ahead in the end times? Anong klaseng panlilin lang ang magaganap sa end times? That's why we need to read it from the word of the Lord Jesus Christ. The Holy Bible. At tulad po ng dati, atin po nawang namnamin ang sustansya ng gustong iparating ni Lord sa atin. Jesus is always, or should I say, should always be our authority regarding interpreting things when it comes to His Word. The Holy Bible, dahil ito po ay magbubunsod sa atin ng mas malawak pang revelasyon what will happen. Some argued, kung tutuusin, tama naman po sila. Maski hindi na nga po sana natin pag-aralan yung tungkol sa Antichrist. Ayan ang topic natin ngayon. Pero sabi ko naman, para doon sa mga male-let behind at magkakaroon sila ng chance na makapanood ng Daily Good Vibes videos, para kaya kung gagawin ito. Okay? So, magpasa po tayo. No? Nandito po ito sa aklat ng Pahayag. Kabanata 13. Ito po yung tinatawag nilang ika-13 kapitulo ng Pahayag. Okay? So, tingnan po natin. Siya po yung unang halimaw, Antichrist, no? Pagkatapos ay nakita kong umaahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. May korona ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay nakasulat ang mga ang mga pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ang halimaw ay parang leopardo. Ang mga paa nito ay tulad ng mga paa ng oso. Hindi literal yan, ha? At ang bibig ay parang bibig ng leon. Kung totoo yan, nakakatakot yan. Kung literal. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, trono at malawak na kapangyarihan. Stop muna tayo dyan. Ibinigay ng dragon. We all know the dragon refers to Satan. Okay? At yung halimaw, yung beast, the Antichrist. Okay? So, nakalagay pa. Verse 3. Ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat na nakamamatay, ngunit ito'y gumaling. Namangha ang buong daigdig sa nangyaring ito at nagsisunod sila sa halimaw. Ito po yung ang halimaw ay nabaril, subalit muling nabuhay. Nung nabuhay po yung halimaw, hindi na po yun yung Antikristo. Si Satanas na po yun. So may natupad na naman si Satan ang maghari sa mundo sa pamamagitan ng Antikristo. Kaya yung Antikristo po, susunod niya ng gagawin noon ay pasasambahin na po niya sa kanyang sarili yung mga tao sa buong mundo. At siya ay, abangan natin. At ito po ang nangyari, nakakalungkot pero sa verse 4, sinamba ng lahat ng tao ang dragon. Take note, ha, sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito, ha, ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sino ang sinamba? Yung dragon, si Satan. Kasi nga ibinigay niya yung kapangyarihan niya sa halimaw doon sa katawan ng halimaw na patay na. Nasaan yung kaluluwa ng halimaw na si Antikristo? Nasa Hades na yon. Naghihintay na lang ng araw ng paghukom para itapon sa Gehenna. Yun po yun, no? Okay. Sabi pa rito, sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw, ito na, at sinabi nila, sino ang katulad ng halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? Masyado silang bilib doon sa nabuhay na Antikristo sapagkat nagkaroon sila ng pag-asa. Ang sasabihin ng Antikristong ito, siya ang tunay na Diyos. Pero wag ka, meron pong mga tao during that time na magse-second thought. Mag-iisip sila. Totoo ba ang sinasabi nitong taong ito? And then makakahanap sila ng mga kopya ng Bibles. At doon magbabasa sila at maiintindihan nila in particular kung ano nga ba yung nangyayari sa mundo. 5.
pinahintulutang pinahintulutang magsalita ng kayabangan ng halimaw, lumapastangan sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Nilapastangan nga niya ang Diyos sa pangalan ng nilapastangan nga niya ang Diyos. Ang pangalan ng, mahirap sa Tagalog, ng Diyos, ang tahanan ng Diyos at ang lahat ng nakatira doon. Pinahintulutan din siyang digmain at lupigin ang mga hinirang ng Diyos. Ayan, at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi. Ayan po ang nangyari po dyan. So, ang halimaw pong ito na si Satanas, na wala pong duda, siya po ay talagang yung mga magre-refuse magpatatak, papupugutan niya. Ayun po yung sinasabi ng Bible na parang nilupig niya yung mga ayaw tumanggap ng tatak. No? Talaga ipapatugis niya. Pero yung mga tumanggap naman ng tatak, ano ang mangyayari? Sila po ay magiging save. Magiging ligtas po sila. Maliligtas sila at pupunta sila sa piling ng Panginoon. May mababasa rin po tayo sa aklat ng Revelation na nakalagay po doon. At silang mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo kay Kristo Jesus. Ito po yung mga tribulation saints. Paano ko nasabing tribulation saints? Sapagkat katuloy po doon, silang mga nakaligtas sa kapighatian. Nakalagay po doon. Nakalagay naman po roon Kaya roon, it refers sa mga tribulation saints. No? Kaya maliligtas po yung mga magpapapugod. At nakakalungkot po, pag naiwan po kayo pag naiwan kayo sa rapture, it means hindi nyo tinanggap si Jesus bilang Lord and Savior. Kaya ang tanging paraan para maligtas kayo during that time ay magpapugot ng ulo upang inyong tamasahin ang kaligtasan. Ganun po talaga kasi tapos na yung dispensation of grace na tinatawag. Maliwanag po ba tayo? Okay, saan ba ako? Ay, naku po. O, yan na. Sabi niya rito, sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa maliban, pakinggan niyo to, maliban sa mga taong ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Hallelujah. Uulitin ko, sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa maliban sa mga taong ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay bago pa likhain ang sanlibutan. Ang aklat na ito ay pag-aari ng korderong pinatay. Sino ba ang lamb that was slain? Sino ba yung korderong pinatay? Walang iba kundi si Jesus Christ. No? Ibig sabihin yung pala mga tribulation saints na ito, makinig noon pa mang una nakasulat na ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Napakagandang isipin. Yan ang kapangyarihan ng Panginoon. Napakalawak. Napakalawak po talaga. Sa huli, ang lahat ng may pandinig ay makinig. Ang sino mang itinakdang mabihag ay mabibihag nga. Ang itinakdang mamatay sa tabak ay sa tabak nga mamamatay. Ito'y isang panawagan na magpakatatag at manatiling tapat ang mga hinirang ng Diyos. Kung ikaw ay maiiwan sa tribulation, para sa iyo yung huling sinabi rito. Ang sabi po dito, ang sino mang itinakdang mabihag ay mabibihag nga. Ang itinakdang mamatay sa tabak ay sa tabak nga mamamatay. Ito'y isang panawagan na magpakatatag at manatiling tapat ang mga hinirang ng Diyos. Ibig sabihin, ang sino mang itinakdang mabihag, mabibihag. Yung mga mabibihag dito, sila po yung mga mapupugutan ng ulo. Pero ang sabi, magpakatatag. Hindi po ito sa church age Ito po ay para sa Great Tribulation. Doon sa mga tatawagin tribulation saints. Tignan nyo. Sabi niya rito, sa tabak nga mamamatay sila sa tabak. Ibig sabihin, mapupugutan nga sila. Okay? Pero ito isang panawagan na magpakatatag at manatiling tapat ang mga hinirang ng Diyos. Kung naiwan kayo, payo ko lang po, magpakatatag kayo at huwag magpapatatak ng halimaw. Yun lang po ang gusto ko sabihin. Kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes, maigi na maging ka-good vibes na po kayo ngayon pa lang po. Okay? At ikalat natin ang Daily Good Vibes Channel sapagkat ang Daily Good Vibes Channel ay channel ni Jesus para abutin ang mga tao sa buong mundo na makakilala sa Kanya bilang personal din nilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya kung hindi ka pa ka-good vibes, now is the right time na maging ka-good vibes ka na at makakilala ka rin kay Jesus upang lahat tayo happy, no? Bago dumating ang rapture at bago man lang tayo dagitin ni Lord Jesus. God bless sa ating lahat. Thank you, good vibes.
Thank you.